Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, pabayaan niyong batiin ko ang bawat isa sa inyo ng maligayang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit. Ngayon po ay Huwebes ng pag-akyat. Alam po ninyo, marahil nagtataka, Father, di ba sa linggo? Well, actually, kung babasahin niyo ang Biblia, ang ating Panginoong Hesukristo ay umakyat sa langit sa ika-40 araw. At ang ika-40 araw ng Pasko ng Pagkabuhay ay ang araw na ito. Okay, so you cannot change. Hindi mo pwedeng baguhin ang sinasabi ng Biblia. Kaya lang naman sa Pilipinas ay naililipat ng linggo ang araw ng pag-akyat ng Panginoon ay sapagkat, para hindi na magdagdag ng Holy Day of Obligation, ilagay na lang sa linggo ang araw ng pag-akyat. Kaya lang, sa panahon natin ngayon ng ECQ, okay, lifted ang anumang obligation. Lifted ang Sunday obligation, kaya what's still the use? Okay? Whether you like it or not, si Jesucristo ay umakyat sa langit sa ika-40 araw. At bilangin nyo, yun ay ang araw na ito. Huwebes siya umakyat sa langit. Hindi siya umakyat sa langit sa araw ng linggo. Okay? So, maligayang Huwebes ng pag-akyat sa bawat isa sa inyo sa araw na ito. Sa ika-21 araw ng ating Flores de Mayo, na ialay na natin ang ating unang bulaklak, ang bulaklak ng pagdarasal ng isang bahagi ng banal na rosaryo. Alam nyo, maganda sana kung sa araw na ito ay ang darasalin talaga ay ang glorious mystery. Okay? Kasi ngayon ang Huwebes ng pag-akyat ng ating Panginoon. Okay? Ngayon, tingnan natin ang assignment natin sa araw na ito, ang ikalawang bulaklak na iaalay sa mahal na Birhen, at yun ay 21. Mag-examine ng konsyensya o magsiyasat at mag-usisa ng kalooban bago matulog mamayang gabi. Okay? So, yung ating second flower to be offered to the Blessed Virgin Mary ay examination of conscience bago matulog mamayang gabi. Okay? Huwag niyo kalilimutan yan, ha? Examination of conscience bago matulog mamayang gabi. Ang pagsusuri ng ating budhi bago matulog. At maganda yon, bagay na bagay yung gawain iyan, yung alay na yan, okay? Kasi ang pagninilay natin sa araw na ito ay tungkol sa sakramento ng kumpisal. Okay? Ay tungkol sa sakramento ng kumpisal. So ang unang tanong ni Padre Sevilla ay, pag nagkakasakit ka, di ba, tumatawag ka agad ng doktor. Di ba? Kapag nagkakasakit tayo, agad-agad tumatawag tayo ng doktor. Bakit kapag nagkasala tayo sa Diyos, hindi tayo agad nagkukumpisal? Okay? So, kung tumatawag tayo agad ng doktor kapag tayo ay nagkakasakit, bakit hindi tayo agad nagkukumpisal kapag nagkakasala tayo sa Diyos? Ano bang dahilan? Anong dahilan ng malaking pagkakaibang iyan? Okay? Kasi para lumilitaw, mas mahal natin o mas pinag-iisipan natin ang kagalingan at buhay ng ating katawan ng higit pa sa kagalingan at buhay ng ating kaluluwa. Diba? Kapag naghahanap ka agad ng gamot kapag masama ang pakiramdam ng iyong katawan, pero hindi ka agad-agad nagkukumpisal kapag
ikaw ay nagkasala, para lumilitaw, mas pinahahalagahan mo ang kalusugan ng iyong katawan kesa sa kalusugan ng iyong kaluluwa. Paano kung mamatay ka na hindi pa nakakapagkumpisal? Abay, kawawa ka. Okay? Dahil mapapahamak ka sa walang hanggang apoy ng impyerno. Kaya nga, habang pinagpapaliban mo o pinatatagal mo, okay, pinagpapabukas mo ang iyong pagkukumpisal, ang kasalanan ay lalong pabaon ng pabaon. Okay? Ang kaluluwa mo ay lalong pabaon ng pabaon sa kasalanan hanggang sa mamihasa ka na at masanay ka na sa kasalanang iyon at mag-akala ka na normal ang pagkakasala. Kailan ka magkukumpisal? Father, pag Pasko na lang, o kapag halimbawa malapit na ang Holy Week, o doon, iniisip kong magkumpisal. Well, ang tanong ba naman diyan kailangan bang sa Pasko ka mamatay? O kailangan bang sa Holy Week ka mamatay? Okay? Dahil nagkukumpisal ka pag Pasko lamang o kaya pag Holy Week lang. Yun ang problema natin. No? Marami sa atin ngayon, Father, wala bang kumpisal? Father, wala bang kumpisal? Bakit naghahanap ngayon? Kasi Father, hindi ako nakapagkumpisal ng Holy Week. Tingnan nyo. Inaasahan natin, pag malapit na Holy Week, magkukumpisal ako. Pero tingnan nyo, March 15, March 16, biglang nag-lockdown ng hindi natin inaasahan. Biglang walang kumpisal. Paano ka na ngayon? Diba? Diba? Lagi natin inaasahan, sa Pasko na lang, sa Pasko na lang. Paano kung may mangyari bago magpasko? Okay? Tulad nung nangyari ngayon, na ngayon, hanap ang mga tao ng kumpisal. Pero wala silang matagpuan. Bakit? Kasi inantay pa yung Holy Week. Di nung Holy Week, lockdown lahat. O di wala nakapagkumpisal. Okay? Kaya ang tanong dito, bakit ako magkukumpisal ng madalas? Bakit kailangang maging palagian o regular ang aking pagkukumpisal? Wala naman akong kasalanang may pagkukumpisal. Totoo yan? Wala kang kasalanang may kukumpisal? Naku, huwag kang magsalita ng ganyan. Sapagkat araw-araw, ang sabi ng Biblia, ang taong matuwid ay nagkakasala ng 7 ulit. Okay? The Bible tells us, the just man sins 7 times a day. So, talaga, hindi ka ba magkakasala ng kasalanang mortal sa Panginoong Diyos kailanman? Wala kang pagbabayarang kasalanang nagawa noon? Okay? Wala ka bang kasalanan na dapat mong ipaglinis at ipagbayad sa purgatorio? Okay. Sa malimit at madalas na pagkukumpisal ay makababayad ka para sa kasalanan mo sa buhay na ito, okay? Na kung hindi man ang buong utang, at least marami-rami ang mababayaran mo. Natatanda niyo sinabi, kailan ko ba sinabi yun? Kahapon ba o nung isang araw? Na hindi natin mapagbabayaran ang utang ng kasalanan na hindi pa naikukumpisal. Okay? Para masimulan natin ang kabayaran ng utang na yan ng kasalanan, kailangan yung kasalanan yan ay naikumpisal muna. And sabi ko sa inyo, di ba?
whether you go to confession or not, we will suffer because suffering is part of our life on earth. Pero, kung hindi ka nagkumpisal, hindi mo magagamit yung pagdurusa mo para mapagbayaran ang kasalanan kasi hindi pa napapatawad ang kasalanan na yun. Kaya nga importante yung palagi ang pagkukumpisal kasi sa malimit, regular, madalas na pagkukumpisal, nakababayad tayo sa buhay na ito at kung hindi man natin mabayar yung buong utang natin, marami-rami ang mababayaran natin. Alam niyo, may balita ako sa inyo na ang Apostolic Penitentiary ay nagkaloob na ang Most Holy Redeemer Parish ay makapag-extend hindi ng ECQ kundi ng Jubilee Year. Kasi ang dahilan nun ay, mula March 15 ay nagsara na ang simbahan. Kaya ang mga tao, they could not get the chance to gain the plenary indulgence. Ngayon, ang dapat matatapos ang Jubilee Year namin ng June 7, June 7 ba? Okay, dapat matatapos ng June sa piyesta ng parokya. Pero dahil nga sa pandemic, in-extend ang Jubilee Year hanggang sa piyesta ng parokya ng 2021. Kaya malaking biyaya po yan, malaking biyaya para sa parokya. Okay? So, bakit ko naisip yun? Kasi yung pagbabayad ng kasalanan, isa sa mga paraan para mabayaran ang kabuuan ng utang ng mga kasalanang naikumpisal na ay sa pamagitan ng mga jubilee na ipinagkakaloob ng Santa Sede ng Holy See sa iba't ibang mga pagkakataon. Okay? So, di yata't mangyayaring, sabi niya na, hindi makain ng kalooban mo, okay, hindi mo matake, okay, hindi makain ng kalooban mo, hindi mo matake na makakita ka ng dungis sa mukha mo nang hindi ka agad-agad naghihilamos. Oy, may dumi! Saan? Biglang ganun, di ba? Biglang pahid, biglang kuha ng cellphone, titignan yung sarili mo, parang mananalamin. Saan ang dumi? Hilamos, hugas. Uy, madumi. Hugas agad. Hindi mo masikmura, hindi mo matake na may dumi ka sa muka. Pero, bakit parang hindi ka nababahala kahit konti na humarap sa mga anghel sa langit na punong-puno ang iyong kaluluwa ng dungis at kapangitan. Ba? Ultra-sensitive tayo pag sabihan ka, uy, may dumi ka sa muka. Hugas agad, hilamos agad. Pero bakit natitake mo ang tagal-tagal ng may dungis ang iyong kaluluwa pero wala kang pakialam? Wapakels, waker. Okay? Punong-puno ang kaluluwa mo ng dungis at kapangitan. Marahil sasabihin mo, Father, kasi noon, dati, nagkukumpisal ako lagi. Regular. Kaya lang, tinan mo, ang kalagayan ko ngayon, hindi man nagbago, pare-pareho pa rin. Well, ang tanong, nagkumpisal ka ba ng maigi? Nagkumpisal ka ba ng tao sa puso? Na may matibay na pagpapasya na hindi na uulit ang mga kasalanan? Kung ikaw na nag-aalala na, nagsisisi, nagtitika, at nagkukumpisal ay nahuhulog ka pa sa kasalanan, ano pa kaya mangyayari kung hindi mo gawin ang mga bagay na ito? Ano yon? Remembering, recalling, okay? Contrition, reparation, confession. Kung nagagawa mo 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Yung 4 na yan, nahuhulog ka pa sa kasalanan, di lalo na kung hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya nga importante na tuwing gabi, tulad assignment natin mamaya, ngayon, nag-examination of conscience tayo gabi-gabi. Okay? Laking pag-iingat at pagpupumilit sa paggawa ng mabuting pagkukumpisal. Ang gagawin sana ng isang taong napahamak, nahatulan, kung siya'y pagkakalooban lamang ng panahong ipinagkakaloob sa iyo. May mga tao na nasa huli ang pagsisisi o nung naisip na magsisi, huli na ang lahat. Pero tayo, habang nabubuhay, pinagkakalooban tayo ng pagkakataon na maikumpisal pa ang ating mga kasalanan. Marahil darating ang araw na nanaisin mo na ikaw ay makagawa ng isang mabuting pagkukumpisal. Kaya lang sa kinasawiang palad, hindi na darating ang araw na iyon. Hanggang kailan kaya itong pandemic? Sasabi 2 years. Hanggang kailan kaya itong quarantine? Diba? Hanggang kailan kaya sarado ang simbahan? Ngayon, hinahanap natin ang kumpisal. Okay? Well, sa panahon ito ng pandemic, ang sabi ni Pope Francis, dahil napakahirap magkumpisal, kasi nga nakakulong tayo sa mga bahay natin, gumawa tayo ng act of perfect contrition. Ano yung act of perfect contrition? Ito yung taus-pusong pagsisisi sa kasalanan na mayroong matibay na pagpapasya na pag natapos ang krisis na ito, agad-agad akong magkukumpisal sa pare. Pero for now, ang pwede lang natin tagang gawin ay act of perfect contrition. Kahit yung mga naghihingalo, mga COVID patients na hindi pinapayagan na lapitan ng pare. Okay? Hindi pinapayagang malapitan ng pare. Sabihan nyo, at least make an act of perfect contrition. Na may matibay na pagpapasya na kapag ikaw ay nakalaya sa sitwasyong ito, magkukumpisal ka sa pari. Okay? So, sa pagdidili-dili lamang na di maaalis sa Panginoong Diyos ang magparusa sa makasalanan mo sa isip. Sa isip ko'y hindi mo na ililiban ang malaong panahon ng pagkukumpisal. Okay? O iniisip lamang natin na talagang ang Diyos ay nagbibigay ng parusa para sa kasalanan. Siseryosohin natin, hindi natin ipagpapaliban ang ating pagkukumpisal. May isang binata noong 1611, okay? 1611. May isang binata sa Mexico na bagamat he belongs to a guild, no? He belongs to a confraternity of the Blessed Virgin Mary. Minsan naakit ng ibang tao na gumawa ng isang malaking kasalanan because of bad company, no? Wrong friends. So napagkaisa nila ang araw, oras at lugar na paggagawan ng kahiyahiya't kasuklam-suklam na kasalanan. At siya'y kasama na nilang nagtungo sa paggagawaan ng nasabing kasalanan. Pero ang mahal na birhen na nalugod sa kanya, no? Favored him, sabi niyang ganon, ay inibig ng mahal na birhen na ang taong ito na deboto sa kanya ay mailigtas sa paggawa ng kasalanan.
Kaya yung binata na iyon, noong kasama sa dapat binabalak nilang paggawa ng malaking kasalanan, inutusan ng mahal na birhen, yung guardian angel ng binatang iyon, na pigilan siya. So, lumapit yung guardian angel sa binata at sinabi sa binata, kung ikaw ay member ng kongregasyon o ng samahang iyan ng mahal na birhen, gagawa ka ba ng kasamaang ito? So kasabay nun, ay isang malakas na tulak sa dibdib ang ginawa ng anghel. Tinulak ng anghel yung binata sa dibdib at siya'y nabuwal at nawala ng malay. At noong ginigising siya ng kanyang makasama, agad-agad sinabi niya, dalhin niyo ako sa pare at ako'y magkukumpisal. Kaya naghanap silang simbahan, naghanap ng pare, at iniwan nila ang binatang iyon at siya ay nagkumpisal. Kwinento niya sa kumpisor, sa pare, yung binulong sa kanya nung anghel at yung pagkakatulak sa kanya kaya siya ay nabuwal. Alam nyo, ang debosyon sa mahal na birhen, isa yan sa mga makapangyarihang pamamaraan para umiwas talaga sa kasalanan. In fact, yung palagiang pagkukumpisal, isa sa effects talaga ng confession ay ang pagpapatibay ng kaluluwa para maiwasan ang mga kasalanang mortal. So the more you confess, the more you receive that grace na mapalakas ang iyong kaluluwa. Okay, mapalakas ang iyong kaluluwa laban sa tukso, lalo't higit sa tuksong gumawa ng kasalanang mortal. So ang handog natin sa araw na ito, siyasatin nating maigi kung nagkulang tayo sa ating pagsisisi at sa ating pagkukumpisal, sa ating pagtitika. Okay? Siyasatin natin kung nagkulang tayo sa pag-uusisa ng ating budhi at gamutin iyon kaagad-agad. Okay? So, right now, aminado ko, mahirap magkumpisal sa pare dahil sa lockdown, kaya sana act of perfect contrition. Pagsisiyan ng kasalanan ng tao sa kalooban at mangako na kapag natapos lamang ang crisis na ito, agad-agad akong magkukumpisal sa pare. Hakulatoria, Mater Divina Gratia, ora pro nobis. Ina ng kamahal-mahalang grasya, ipanalangin mo kami. Ina ng kamahal-mahalang grasya, ipanalangin mo kami. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, O health of the sick, who, at the foot of the cross, were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide, so that as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father and to do what Jesus tells us. For he took upon himself our suffering
and burdened himself with our sorrows to bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise at our petitions and our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and blessed Virgin Mary. May the divine assistance remain with us always. Amen. May the souls of faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. The blessed Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Amen. Salamat po sa pagsama sa ating Flores de Mayo sa umagang ito. Uli, maligayang Huwebes ng pag-akyat sa inyong lahat. Christ has ascended into heaven and now is seated at the right hand of the Father. Alleluia, alleluia.